Hello, welcome to um, Libra Philippines. So ito yung rating natin for Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, subscribe na lang kayo, hit the notification bell. Don't forget na mag-iwan ng comment sa baba. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin, yung mga comment nila. So sana mag-iwan kayo ng comment sa baba. Let's start. For the sign of Libra. By the way, if you don't like the way I read, pwede ka naman mag-next video. Medyo maikpit si YouTube ngayon, so may mga times, mapapakita ko yung card, may mga times na hindi. Kasi hindi na-allow ni YouTube yung ibang cards. Especially, pag may mga hindi appropriate sa lahat ng audience. So, medyo mahigpit siya ngayon, ano. So, this is your main energy, King of Cups, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Six of Cups is here. Well, sa nakikita natin dito, you are currently focusing on the things in the past or people in the past na nagpapakita or sabihin na natin um, gusto mo talaga. Okay, so nandito yung main focus mo ngayon. And nakakita tayo dito ng mga dreams. Take note of your dreams. Whatever you're manifesting, it's good na nakikita natin na minimanifest mo talaga siya. And gumagawa ka rin naman ng action at may mga tao sa paligid mo, could be past people or past life connection, you know. Sabihin na natin soulmate, nakakaramdam tayo ng soulmate connection. Pag sinabi ko soulmate, hindi lang yung love. It could be parang classmate. Classmate mo siya in the past, parang meron kayong connections in the past, pwede kapitbahay mo siya in your past life, no? Kapitbahay, kaibigan mo siya in the past. So, nandito na naman siya sa life mo ngayon kasi may purpose. And part of this purpose is para ma-achieve mo kung ano yung goals mo and mga gusto mong marating sa buhay through the help of this person. And nakakita tayo ng mga new beginnings dito. Kasama itong person na ito. So, sino itong person na kakonect natin? Ito. Sino ang person na kakonect mo, Libra? Pasensya mo na medyo maingay yata yung aking background. So, kung naririnig mo yung aking background, pasensya mo na yung wala kang nagagawa doon. Hindi ko yung kaya kontrolin, like mga dumadaang sasakyan, etc. Wheel of Fortune is here. This is nice kasi itong person na to, yung iba, hindi pa dumadating. Parating pa lang. Yung iba, pwedeng nandyan na. Pero nakita tayo ng malaking pagbabago pagdating sa communication mula dito sa taong to. Ayan, biglang magme-message, biglang makikipag-connect, biglang makikipag-communicate. And this could be a person who is very in the past, pwedeng heartless or walang pakialam or hindi nagpapakita ng emotions, etc. Okay? Lalo na sa mga past person. Yung iba naman, could be a new person. It doesn't matter kung new or old or past person. Kasi nakakita tayo dito na itong person na to, malaking pagbabago sa kanya. So, lalo na yung mga past person. Kung past person, parang heartless, mataas ang ego, walang inisip kundi ang sarili niya, trabaho niya, karera niya, etc. Tapos parang walang pakialam sa'yo. So, may malaking pagbabago regarding dito, lalo na sa way ng pakikipag-communicate ng taong ito sa'yo. Yung iba naman, if this is a new person, gano'n din. Itong person na to, pwedeng makita mo yung kaugalian niya, or makita mo siya as a person na parang walang pakiramdam or more on career lang. Pero deep inside, may something na pwedeng mabago dito sa person na to pag nagkaroon ng connection sa inyo. Two of Pentacles, I can see, ano tawag dito?
choices. Pwede may mga choices ka. And the Nine of Wands is here. So, pwede ngayon, it could be very challenging for you kung ano yung choice na pipiliin mo. Especially with regards sa love. Yung isa kasi pwedeng, ano ba ang dapat pipiliin? The Eight of Wands is here. This could be family or related na dahilan. And the High Priestess, yung iba sa inyo, it could be spiritually. No, pagdating sa love, yung iba sa inyo, pwedeng dalawa yung kakonect mo, yung isa more on may kinalaman sa family or mga usaping material, reality, etc. And then yung isa, yung isa yung kakonect mo is spiritual connection. More on nakakaramdam ka ng spiritual connection dito sa tao. So, emotions ng mga taong ito towards you. The Page of Swords is here, the Four of Cups. Hindi ko ito nararamdaman as their emotion, mas nararamdaman ko ito as your emotion. With the Four of Cups, kasi naging natin parang hindi ka sure kung ano yung bagay na ipipiliin mo or actionan mo regarding dito or ano dapat mong isipin maramdaman sa mga taong to. I can say children, yung iba may children na involved. And the Eight of Swords is here, so you could be stuck in a relationship. Yan. Lalo na yung mga iba sa inyo na may spiritual connection na nararamdaman dun sa isa. The Ace of Cups is here. Nandun yung love and emotions mo towards that person. Pero nandun yung stuck ka sa isang maybe relationship. Kunin natin yung emotion nitong soulmate or spiritually connected ka ha, ng emotion yan sa'yo. The Six of Swords is here. Clarify the Six of Swords. Queen of Cups and the Emperor. Yung iba sa inyo, pwedeng pareho kayo ng sitwasyon. To tell you the truth, dalawa yung energy na kukuha ko. Yung isa, lalo na kung nagpakita siya ng emotions or love kanya dati, nagpakita siya ng mahal na mahal kanya, etc. Pwedeng ngayon, nakamove on na tong taong to. Yung iba naman sa inyo, na pwedeng, you feel like an option dito sa taong ito in the past. Pwedeng, lalo na kung may relasyon din siya in the past. Itong person na to, nagmamatigas siya ngayon. Pero pareho kayo na sitwasyon. It could be kasi stuck pa rin siya sa isang relationship, pero the Ace of Cups is here. So, mahal ka nitong taong to. So, alin dun sa dalawa? Kasi, dun sa spiritually connected ka, pwedeng dalawa ang energy at ikaw bahala magsabi kung alin ang sa'yo doon. Okay? So, again, yung isa, naka-move on na, lalo na kung minsan na siya nagpakita ng pagmamahal sa'yo. The other one is nandun pa rin yung love, katulad mo. But the problem is that kailangan niya magpatigas, kailangan niya piliin yung mga bagay na dapat niyang piliin sa ngayon. Pero this person, nandun yung pwede ko sabihin yung crush, gano'n. Kasi parang ang bata tignan, di ba? Parang ang bata or ang weird sabihin mo. Gano'n, lalo na kung medyo may edad na kayo. Pero parang gano'n, malaki ang paghanga sa'yo ng tao. Yeah, masyado siyang cold din. So what will happen in the near future for you? For the sign of Libra. The High Priestess is here. I see this as a spiritual development in the future para sa'yo. Tuloy-tuloy mo lang. Two of Wands is here. Kung ano yung mga plano mo, kung ano yung mga ginagawa mo. Kasi in the future, nakikita natin na may purpose siya eh. Kung ano yung mga plano mo ngayon, hindi yan kasi plano lang. Pwedeng yung universe, may plano rin sa'yo. No? Na may kinalaman dyan sa bagay na ginagawa mo or sa pinaplano mo na ngayon. Ituloy mo lang. It could be something to do with spiritual development, etc. Spiritual growth, etc. And in the future, pagdating sa person na kapatid mo, Seven of Wands is here. The Hierophant, the Eight of Pentacles is at the bottom of the deck. In the future, okay, nakakita tayo dito ng I don't know, it feels like you will be more busy in the future.
Itong pagiging busy mo na ito pwedeng magdulot ng ending sa isang connection or relationship. It could be, pag nag-busy ka, hindi mo na masyadong maiisip itong person na to. So, masasabi pa rin natin yung ending. Ending sa pag-iisip mo dito sa taong to, pag-aalala mo regarding sa mga bagay na gusto mong mangyari sa inyong dalawa, etc. So, you will become more focused sa mga bagay na ginagawa mo na. By the way, nakakita ko dito ng pagpapagupit. I don't know if papagupit mo pa lang o papagupit ka, planning to do that, or yung iba magpapagupit because of job or career. Ayan. But anyway, kasama yun. When you cut your hair, sometimes, lalo na yung mga nakakaisip maggupit ng buhok, sometimes may meaning eh. 'Di ba? Mostly sa mga, hindi man mostly, pero may mga stories or um, sa mga movies, makikita mo yung mga nagugupit ng buhok kasi may nag-end sa buhay nila or may i-end sila sa buhay nila. Di ba? Usually gano'n. Usually ng dahilan, no, ng part of the story kaya igugupitan yung buhok, especially women, is kasi meron silang i-end or nag-end sa buhay nila. Tapos part of moving on is letting go of these things. Tapos dito, nakakita naman tayo, yung iba sa inyo, lalo na kung may plano kung magpagupit, or nakakapagupit mo pa lang, or literal na ito ay nakaisip ko, parang gusto ko magpagupit. It is because there's something na, kumbaga your body, nagbibigay siya ng signal sa'yo, or sign sa'yo na may mag-e-end sa buhay mo. And you have to be ready pagdating dito sa bagay na ito. Okay? So that's it for now. Yung iba mag-e-end, yung iba nag-end na. But anyway, ikaw nakakaalam niya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.